Salamat, Lola. Sino bumili nito? Ang liit naman. Ako. Manigong bagong taon, nanay. Lola, manigong bagong taon. Nanay at tatay, kamusta kayo? Nanay at tatay, sa tingin nyo ba dahil si Marco ay galing sa probinsya, mas matanda sa akin, at higit sa lahat, may asawa na siya dati? Iyon ba? Mahal? Hindi namin ng tatay mo pinansin ang background niya. Ang ugali ni Marco ang talagang hindi maganda. Kung maglakas loob kang lumabas ng bahay na ito, huwag ka nang bumalik kailanman. Sinta. Sige, hindi na ako babalik. Vanessa. Pakawalan mo siya. Pinutol ko ang ugnayan sa mga magulang ko para sa pag-ibig. At hindi ko sila kinontak sa loob ng 10 taon. Nanay, Hindi marunong magluto si Vanessa. Ano bang ginagawa niya? Tama. Nagugutom na kaming lahat. Bakit nasa telepono siya imbes na magluto? Bagong taon na. Gusto ba niyang magutom ang buong pamilya? Tingnan mo ang oras. itong buong mesa ng pagkain. Ako lahat ang gumawa nito. Bakit hindi mo ako tulungan? Masyadong marumi. Hindi ko gagawin. Bilisan mo. Nanay, hayaan mo akong tumulong. Mabuting babae, Chloe. Bakit hindi ka muna maglaro sa labas? Ayokong maglaro. Gusto kong tumulong kay nanay magluto. Sige, tulungan mo ako hugasan ang mangkok na iyon ng gulay. Pasensya na. Chloe, huwag gumalaw. Ako na ang bahala. Gusto ni Joy kumain ng strawberries. Bumili ka. Kumusta? Bakit hindi ito nag-go through? Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Makikita natin si Vanessa sa lalong madaling panahon. Ano ang ibig sabihin nito? Joy. Ito ang nanay natin. Kaya siya ay... Siya. Tratuhin mo lang siyang katulong. Isang katulong. Noong pumanaw ang dating asawa ni Marco, si Felix ay 12 pa lamang. Pagkatapos kong magpakasal sa pamilya, pinaglingkuran ko siya sa lahat ng paraan, ngunit siya. Hindi man lang ako tinawag na nanay. Felix, Felix, ito ba ang nanay mo? Patay na ang nanay ko. Vanessa, sasabihin ko sa'yo, kahit anong gawin mo, mas gugustuhin ko pang maging ulila habang buhay. Kaysa tawagin kang nanay. akala ko ang puso ay gawa sa laman. Kung bibigyan ng sapat na panahon, kahit hindi niya ako tawaging nanay, ituturing niya akong pamilya. Ito ang upuan ni Molly. Paano ka nakaupo dito? Dali. Nanay, Mabuting babae. Si. Kumain ka dito. Tingnan mo, ang mga ulam ay inihanda para sa iyo. Ito, Ano ang tinitingnan mo? Buntot ng isda. Iyon ang pinakamasustansyang bahagi at ang balat ng baboy. Mabuti rin ito para sa iyong balat. Buong araw kang abala. Inilaan ko ang pinakamagagandang bahagi para sa iyo.
Ah, tama. Felix, dinadala niya ang kanyang kasintahan sa bahay ngayong unang pagkakataon. Mamaya, siguraduhing handa mo ang pulang sobre. Huwag mong ikahiya si Felix. Narinig mo ba ako? Kumain ka na. Molly, Nanay, tingnan mo kung gaano ka napayat. Kumain pa. Joy, kumuha ka pa ng karne. Salamat. Nanay, magtaas tayo ng baso. Heto, maligayang pagdating Joy sa aming malaking pamilya. Salamat. Maligayang bagong taon. Maligayang pagdating Joy sa aming tahanan. Hayaan ninyo akong kumuha ng larawan ng pamilya para sa lahat. Ayos. Magandang ideya. Tumingin kayo sa camera. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon. Ang pamilyang binanggit niya. Hindi kasama ako. Si Chloe. Mahal, 10 taon na. Hindi ka na pwedeng magalit. Basta, masaya si Vanessa. Hangad ko lang ang maganda para sa kanila. Makikita natin siya sa lalong madaling panahon, ang aking kaibig-ibig na pamangking si Chloe. 10 taon. Hindi ko pa man lang nayakap si Chloe. Kasalanan ko lahat. Vanessa, dinala ko sina mama at papa para makita ka. Joy. Felix. Ito ay malaking pulang sobre mula kay Lola. Salamat, Lola. Maligayang bagong taon, Lola. Ang panganay kong apo ay napakamaayos. Ang magiging manugang kong babae. Marunong din siyang magsalita ng matatamis. Napakaganda. Hindi tulad ng iba na nagpalaki ng anak na babae na walang modo. Ma, hindi ba nagsabi na si Chloe ng maligayang bagong taon? Wow, Lola. 2,000 ngayong taon. Ako rin. Lola, ang sobra mo naman magbigay ngayong taon. Dati, laging 1,000 lang. 1,000. Si Chloe, $10 lang ang nakukuha kada taon. Dinala mo si Joy sa bahay ngayong taon, di ba? Masaya si Lola? Nanay, may mali ba sa mga angpaw na ito? Walang mali. Bakit sila nakakakuha ng 2,000 at si Chloe $10 lang? Mas matanda si Felix. Mas marami siyang gastos. Bata pa si Chloe. Ano ang gagawin niya sa napakaraming pera? Hindi. Vanessa, ano ba ang pinag-aawayan mo? Ang pau lang naman iyan. Matanda na ako. Wala pa nga akong hininging pera sa'yo. At naglakas loob ka pang magsalita ng pera sa akin? Nanay, hindi tungkol sa halaga iyan. Pareho silang apo mo. Sila ay may 2,000, si Chloe $10 lang. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ni Chloe? Bukod pa riyan, binigyan lang kita kahapon ng $10,000. Manugang ka. Hindi ba't tungkulin mong igalang ako? Molly, gumastos ng ilang daang dolyar para bilhan ako ng damit. Sa mga nagdaang taon, nakita ba kitang nagbigay sa akin ng kahit ano? Eksakto. Iba talaga ang manugang sa anak na babae. Nanay, hindi ba ako bumili ng mga bagay para sa'yo noong bagong kasal tayo? Sabi mo, alinman ay ayaw mo nito o wala silang silbi. Kaya pera na lang ang binibigay ko sa'yo taon-taon. At saka, ang sahod ni Marcos ay nasa fixed term deposit na ngayon. Lahat ng gastusin sa bahay ay binabayaran gamit ang sahod ko. Dapat maging patas ka naman. Ano? Naagrabyado ka na ba? Kung sana, nag-isip ka pa ng kaunti, malalaman mo kung ano ang gusto ni nanay. Binibigyan lang niya ako ng konting pera at hindi niya ako pinapansin. Sa madaling salita, ang direktang pagbibigay ng pera ay nangangahulugang wala kang pakialam. Sa pamilyang ito, wala akong ginagawa na tama, di ba? Si, bagong taon. Sobra na ba ang pag-aaway na ito? Naiinis ako, Marco. Ano ba ang ikinagagalit ko? Kahit ikaw, wala ka na bang pakialam sa anak mo? Pera lang naman yan. Bibigyan ko si Chloe mamaya. Ano ba ang inaaway mo? Ako ang inaaway. Iniipon mo lahat ng sweldo mo. Ang sweldo ko ay kailangan suportahan.
Ang buong pamilya. Kapag nagkukulang tayo sa pera, ako ang nangungutang. May sinabi ba akong hindi? Tingnan mo kung gaano siya nasaktan. Nasaktan. Sa tingin ko, gusto niya tayong utangan. Nay, humiling ba ako ng bahay o kotse nang pumasok ako sa pamilyang ito? Wala akong hiningin kahit piso. Bilang bigay kaya, pwede ba kayong magsalita ng may puso? Kung hindi ka marunong rumespeto sa sarili mo, hindi ba karapat-dapat yan? Ano ang sinabi mo? Sinabi ni Joy, itinuturing mo ang sarili mo na napakaliit. Inaasahan mo ba talaga na rerespetuhin ka ng iba? Ikaw, Mommy, Huwag mo siyang masyadong pilitin. May importante pang usapin. Umupo. Tara na. See, bagong taon na. Si Felix ang bumili niyan. Ilang araw niyang pinili. Tingnan mo, nagmamalasakit pa rin sa'yo ang bata, di ba? kapag may mabait na walang dahilan, pwedeng manloloko o magnanakaw. Kunin mo lahat. Gusto mo ng angpao? Imposible. Vanessa, kailangan kong pag-usapan ang isang bagay sa iyo tungkol kay Joy, ang babaeng iyon. Gusto ko talaga siya. Sa tingin ko, pagkatapos ng bagong taon, dapat nating tapusin ang kanilang kasal. Ang problema lang, ang bigay kaya na 580,000, kailangan mong bayaran iyon. Ano? Alam mo naman, ang pera ni Marco ay nasa time deposit at si Felix ay kakatapos lang ng kolehiyo. Para sa isang malaking okasyon tulad ng kasal, natural na responsibilidad mo iyon. Ako ang magbabayad? Nanay, lahat ng sweldo ko, napupunta sa sambahayan na ito. Paano ako magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Wala kang kakayahan at ginagawa mong parang marangal. Hindi ka ba nahihiya? Ang asawa mo ay tagapamahala ng rehiyon sa kanyang kumpanya. May pera ka, kaya bakit hindi mo bayaran ang 500 at 80,000? Hindi ko anak si Felix. Bakit ako magbabayad? Tinawag ba niya akong nanay? Hindi ko masabi. Alam kong wala ka ring pera, pero ang mga magulang mo ay guro. Ang kanilang pensyon ay hindi mababa, di ba? Dapat din silang mag-ambag ng isang bagay para sa kanilang apo na lalaki. Nanay, ang apo mo ay ikakasal na. At gusto mong ang mga magulang ko ang magbayad ng bigay kaya. Ang galing mo talaga sa pakana. Tingnan mo, hindi siya tunay mong anak. Wala siyang pakialam. Si Felix ay ikakasal na at hindi man lang siya magbabayad ng bigay kaya. Sa lahat ng mga taon na ito, mabuti ako sa iyo. Nasayang. Mahal, Javier, ang mga regalo para sa mga biyenan dinala mo na ba lahat? Huwag kang mag-alala, nanay. Handa na ang lahat, katabi ni tatay. Hindi ba si Felix ay kakasal? Binili ko siya ng villa at sasakyan. At ang singsing na diamante ay para sa nobya na nagkakahalaga ng 1,000,000. At saka, narinig ko ang matandang babae ng pamilya Xiao mahilig sa ginto at alahas. Ang kahon ng alahas na iyon ay para sa kanya, na nagkakahalaga ng 10,000,000. At saka, ang hipag ni Vanessa na si Molly, ang asawa niya ay nagtatrabaho sa aking sangay bilang regional na tagapamahala. Plano ko i-promote siya diretsyo sa pandistritong tagapamahala. Katatapos lang ni Felix ng pag-aaral, dadalhin ko siya diretsyo sa punong tanggapan. Pinapaayos ko na kay Katulong Iris. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Malamang malaki ang magagastos sa kasal. Huwag kang mag-alala, nanay. 5,000,000 ay nasa baul para sa bigay kaya ni Felix. Talagang iniisip ni Javier ang lahat. Ito ba ang tawag mong pagiging mabuti sa akin? Ginagamit mo ako parang isang hayop na pabigat? Mahirap ang buhay ni Felix. Nawalan siya ng tunay na ina noong 12 siya. Kung narito pa siya, ibebenta niya lahat para maipon ang bigay kaya. Lola,
Huwag kang malungkot. Ang tanda na ng lola ko. Paano mo siya magagalit ng ganito? Lola, huwag mong sayangin ang iyong galit sa isang tulad niya. Makinig ka. Kung magkasakit ang nanay ko sa galit, hindi kita palalampasin. Vanessa, si Felix ay anak mo pa rin, hindi ba? Tanungin mo siya. Itinuring ba niya akong tunay na ina? Makinig ka, Marco. Ang buong pamilya mo ay umaasa sa akin at ngayon gusto mo ring ubusin ang mga magulang ko. Ang bagay na ito, hindi na pag-uusapan. Ikaw, wala ka bang pagkamakatarungan? Isang ina na hindi tutulong sa sarili niyang anak na makapag-asawa. Sayang ng gintong pulseras na ibinigay sa iyo ni Felix. Izuli mo. Nakita ko na ang gintong plated na pilak dati. Pero ang isang binalot ng mga bato, iyon ang una para sa akin. Marco, ito ba ang nakuha mo para sa akin ang regalong maingat mong pinili? Ito, tiyak na binenta sa atin ng tindahan ng peke. Lahat tayo ay nalinlang. Oo, tita. Narito ang resibo. Bakit pamilyar ang resibong ito, Chloe? Ang resibo para sa kwintas na ito at ang resibo para sa pulseras na ito ay eksaktong pareho. Marco, sa lahat ng oras na ito, araw-araw akong naging maingat, natatakot na malamangan o masira, lumabas na peke rin pala. Noong mga panahong iyon, ikaw niloko mo lang ako ng ganito, para mapasok ko ako. Well, Vanessa, si Felix at ako ay tiyak na nalinlang. Pupunta ako ngayon sa tindahan at hihingi ng paliwanag. Bakasyon ng bagong taon. Anong tindahan ang bukas? Kumain muna tayo. Kumain. Maupo ka muna. Katawa-tawa. Buong panahon ako'y ginawang tanga. Nanay, kumain na tayo. Ang dote na 580,000 at hindi ka man lang handang magbayad. Paano ka pa naglalakas loob kumain? Gaano pa katagal? Yung nayon lang sa unahan. Baryo Masagana. Malapit na tayo, sa wakas. Ano itsura ng buhok ko? Ano itsura ng buhok ko? Okay naman. Ako naman? Aayusin ko para sa'yo. Vanessa, kailangan mong mabuhay ng maayos. Kung hindi, malulungkot si nanay at tatay. Ang nanay ay hindi gagastos ng kahit piso sa kasal ng anak niyang lalaki. Wala pa akong nakitang ganito. 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 Tita, hindi ba lahat ng madrastra ay ganyan? Hindi ba lahat ng madrastra ay ganyan? Pwedeng kumain kapag handa na ang pera. Kapag handa na ang pera. Pera, walang pera. Wala nang natitirang dahilan para manatili sa bahay na ito. Wala nang natitirang dahilan para manatili sa bahay na ito. Mami. Chloe, tapusin mo muna ang pagkain mo. Si Mommy ay mag-aayos at babalik agad. Halika, halika. Kain, kain, kain. Nanay, kumain pa. Si. Ang mommy ay mahilig sa strawberry. Ang mommy ay mahilig sa strawberry. Sabi ni mommy kung kakainin mo ang gusto mo, hindi ka na malulungkot. Anong ginagawa mo? Iyan ay strawberry ng kapatid mong si Joy. Anong kinakain mo? Kung ayaw mong kumain, umalis ka.
walang modo. Pasensya na. Pasensya na. Chloe, Mommy, ayaw ko nang kumain. ako mismo ang nagluto ng lahat ng itong putahe. Ako mismo ang nagluto ng lahat ng itong putahe. May karapatan ba ako maupo sa mesa? Binili ko rin ang mga strawberry na ito. Anong masama kung kumain ang anak ko ng isa? Ang sama ng lasa. Itong bakarin, paano mo to niluto? Parang ugat ng matandang puno, hindi nguyain. Ang paraan ng pagluto mo. Kahit baboy, ayaw kumain. Si. Kung hindi masarap, walang kakain. Mga sapatos ko. Mga damit ko. Vanessa, nababaliw ka na ba? Baliw na ako. Sa lahat ng mga taong ito, sawa na ako. Bubugbugin kita hanggang sa mamatay? Kontrolin mo ang asawa mo. Vanessa, ibaba mo muna ang kutsilyo. Noong huli, pumunta ang matalik kong kaibigan sa bahay ng kasintahan niya. Nakatanggap siya ng 8,800 na pulang sobre. Wala akong nakuha kahit isang pulang sobre at hindi man lang ako pinakain. Joy, Kulang sobre? Ito, di ba? Ang kapal, siguradong 10,000, diba? Nag-ayos ako ng 11,000 pulang sobre. 11,000? Alis. Pero ngayon, sa tingin ko, masyadong maliit. Oh, hindi naman maliit. totoo, hindi gaanong kalaki. Mabuti. Teka lang. Isang buong bag ng pera. Vanessa, alam mo kung ano ang makakabuti para sa'yo. Bilisan mo at ibigay ang pera kay Felix. Hindi kita sisingilin sa pagbasag mo ng mesa. Magkano itong pera? Halagang hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Magkano? Ito ay pera sa libing. Bakasyon na ng bagong taon. Nagdadala ka talaga ng malas. Vanessa, ginagamit mo ang pera ng patay bilang regalo. Ano ang ibig mong sabihin? Hanggang kailan mo ito itutuloy? Vanessa, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Diborsyo. Vanessa. Bakasyon na ng bagong taon. Saan mo dadalhin si Chloe? Ako ay isang tagalabas na walang mapuntahan. Kaya pwede mo akong apihin, kahit gusto mo. Kaya sa tingin mo, wala akong mapuntahan. Pero sa huli, babalik pa rin ako. Kailangang bumalik ng sunod-sunuran. Di ba? Eksakto. Kung aalis ka sa aming pamilya, wala kang mapupuntahan. Naglakas loob ka na ngayon. Kung maglakas loob kang umalis, huwag ka nang bumalik. Ang panahon ng piyesta ay sinira mo. Gusto mong umalis. Sige, umalis ka na. Gusto mo? Akin yan. Chloe, okay lang yan. Bibilhan ka ni Mommy ng bago. Tara na. Kung gusto mong umalis, ikaw na mag-isa. Si Chloe ay kabilang sa pamilya Shaw. Ni hindi man lang siya pinapakain ng strawberry. Araw-araw, puro palo at sigaw ang natatanggap niya. Sino bang gugustuhing mapabilang sa pamilya niyo? Makinig kayong lahat. Simula ngayon, ang apelido ni Chloe ay Sue. Siya ay tatawaging Chloe Sue. Tama ba ang nakikita ko? Ang mahinang asawa ng pamilya Shaw ay lumalaban na. Sumasabog na siya. Ang pamilya Shaw, para nila siyang alagang hayop. Si Vanessa lang, ang makatagal ng 10 taon. Ako, matagal na akong tumakas. Mukhang pinalayas siya. Pinalayas siya noong bakasyon ng bagong taon. Ang pamilya Shaw ay walang puso. Mahal naming mga kapitbahay,
Gusto rin naming ipagdiwang ng maayos ang bagong taon. Pero si Vanessa, binagsak niya ang aming hapagkainan. Ngayon, hindi na kami makakain. Ang perang ibinigay niya kay Felix ay galing sa isang patay na tao. Diyos ko, ito ay tunay na kasalanan. Si Vanessa mismo ay walang puso at sinisiraan pa niya kami dahil pinalayas namin siya. Wala na bang katarungan? Ikaw, Kayo ang masasamang tao. Tigilan niyo na ang pang-aapi sa nanay ko. Vanessa, paano mo maitatanggi iyan? tama. Ako ang nagbaligtad ng mesa. Ako ang nagbigay ng papeles pang-alay. Talaga? Kung gayon, si Vanessa talaga ang may kasalanan. Vanessa, humihingi ka na agad ng tawad, bagong taon ng lunar. Eksakto, mag-sorry ka na ngayon. Gusto mo akong magsorry? Buong araw akong nagtatrabaho ng husto. At hindi pa ako pinapayagang umupo sa mesa. Nagbibigay siya ng mga angpao sa mga bata. Ang anak mong lalaki ay nakakuha ng 2,000. Ang anak kong babae ay 10 piso lang. Kahit na kumakain si Chloe ng strawberry, napapagalitan siya. Binaligtad ko ang mesa, at hindi ko sinunog ang bahay na ito ay isang himala. Kumusta naman ang kasal ni Felix? Itinuring ba niya akong isang ina? Tinatawag niya akong yaya. Bakit ako, isang yaya, magbibigay sa kanya ng 500 at 80,000 para sa bigay kaya? Kung gusto mo, ubusin mo ako, pero huwag mong galawin ang mga magulang ko. Alam mo ba kung para saan ang papeles na iyon? Para saan? Binili ko iyon para sa yumaong asawa mo. Tama ang narinig mo. Pati ang papeles para sa yumaong asawa niya, binili ko rin iyon. Vanessa, ang makapaglingkod para sa pamilya Shaw ay isang biyayang nakuha mo sa maraming buhay. Vanessa, ang kapal ng mukha mo. Luhod ka at mag-sorry ka na ngayon. Linawin ko, kung hindi ka luluhod sa labas buong gabi, huwag ka nang umasang makakapasok ka. Paano mo pinaluhod ang anak ko? Ang tapang mo. Tatay, nanay, kuya. Nanay, Chloe, halika, paakayin ka kay Lolo. Isang Rolls Royce. Milyon-milyon ang halaga. Marco, ito, sila ang mga biyenan, tama ba? Ito, mukhang oo. Kaya, ang pamilya ni Vanessa ay ganoon kayaman? tatay, nanay. Nagkamali ako. Ang kulit mong bata. Lolo. Lola. Tito. Si Chloe ay napakabait. Ikaw. Hindi mo bubuli si mommy, di ba? Lolo, lola, at tito. Paano namin kayo bubuli? Si Mommy at Chloe. Tatay, nanay, kuya. Tara na. Sandali. Nanay, Lola, Mga biyenan, dumating kayo nang hindi man lang nagsabi sa amin? Pumasok kayo at maupo. Lola ni Chloe, paano mo nagawang manakit ng tao? Inaapi ang anak ko. Binubugbog at sinisigawan ng apo ko. Papatayin kita. Ikaw na kahiyahiyang matandang babae. Matandang bruha. Lola ni Chloe, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Anong hindi pagkakaintindihan? Hindi ito. Lumabas ka. Ito ay maliit na alita ng pamilya. alitan ng pamilya. Marunong ka talagang magsalita. Hindi, ito ay. Bawat pamilya ay may problema. Nanay, ikaw pa. Sino ang nanay mo? Marco, inakay mo ang anak ko sa bahay mo. At ganito mo siya tratuhin. Wala akong manugang na katulad mo. Pinapanood mo ang sarili mong asawa na inaapi at walang ginagawa tungkol dito. Kawawa ka bilang asawa. Ang anak mo ay binubugbog at sinusumpa. At wala kang pakialam. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Ikaw,
Wala sa inyo ang makakatakas dito. Kaya si Vanessa nasunod-sunuran. May mga magulang pala. Akala ko ulila siya. Matapos magtiis ng maraming taon. Mukha silang napakayaman. Ang pamilya ni Marco ay nasa malaking gulo. Ang kotse na iyan ay limitadong edisyon. Iisa lang sa buong syudad. Iisa lang. Siguradong napaka-impluensya nila. Siguradong ninakaw nila iyon. Nagpapanggap na malaki. Akala mo ba lahat kami ay tanga? Felix, nababaliw ka ba? Felix, ibaba mo yan. Mahal ko, si Felix. Masaya siyang makita ang lola niya. Masaya siya. Nagbibiro lang siya sa'yo. Sino ang nagbibiro sa kanya? Felix, mukha silang mayamang pamilya. Mayayaman. Felix, bilis-bilis. Tawagin mo siyang lola. Tawagin mo siya. Tatawagin ko siyang lola? Wag? Mukha silang magdadala ng gulo. Ayokong masangkot. Kung magpapatuloy ka, makikipaghiwalay ako sa'yo. Humingi ka ng tawad sa akin. Ano ang dapat kong hinga ng tawad? Hindi ako. Naniniwala ka ba sa akin? Baliin ko ang mga binti mo ngayon. Mahal, bilisan mong magpaliwanag sa mga magulang natin. Ipaliwanag mo. Felix, ganyan talaga siya. De la puta bata. Ganyan talaga siya. 10 taon. Hindi niya ako tinawag na nanay. Noong bagong taon, ginamit niya ang larawan ng tunay niyang nanay para hiyain ako. Hiyain ako, o baka, dahil sa isang platito ng strawberry. Sinigawan si Chloe. Marco, sobrang inaalala mo ang sarili mong anak. Noong binubuli kami ni Chloe, tumayo ka lang doon? Hindi, mahal. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Sa totoo lang. Bakit kayo nagpapanik? Mga scammer lang sila. Ano? Mga scammer? Felix, bakit mo sinabing scammer sila? Hindi iyan tama. Hindi sila mukhang ganoon sa akin. Felix, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sila ba talaga ay? Sila ba ang kapatid at mga magulang ni Vanessa? Itong dalawang matatanda at iyong lalaking mukhang respetado pero hindi naman. Sila siguro ay ang pamilya ng babaeng ito. Dapat alam ng tatay ko. Nakita ko na ang mga larawan. Sila ang mga lolo't lola ni Chloe. Felix, bakit mo sinabing scammer sila? Mas mabuti pang huwag kang magdulot ng malaking gulo at isama kami sa problema. Pilyo, papaluin kita. Nanay, Hayaan mong matapos magsalita si Felix. Felix, kaya sinasabi mo, ang mga damit na suot nila ay peke? Hindi maaaring mali ang mga damit. Ang mga iyan ay limitadong edisyon. Hindi dapat magkamali si tita doon. Tunay at authentic. Sa tingin ko, ang kanilang mga kasuotan, iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Ang bawat isa sa mga kasuotang iyon ay nagkakahalaga ng 10,000. Kaya kailan mo sinabi, peke sila? Dahil ang perang kinikita ng babaeng ito ay lahat ginagastos sa kanyang pamilya. Ano? Kaya si Vanessa ang bumili ng mga iyon para sa kanila? Ikaw, Vanessa, nag-away ka tungkol sa isang pulang sobre? Pagdating sa pagbibigay kay Felix ng bigay kasal, talagang tumanggi ka. Kaya ginastos mo ang pera. Lahat sa sarili mong pamilya. Kaya ginagastos mo lahat ng pera natin sa pamilya mo. Kaya pala laging nagrereklamong wala kang pera. Marami kang kamag-anak, mga linta. Kaya pala, wala kang pera. Kami ang mga linta. Anong klase kayong mga tao? Ang kapatid mo, sa nakaraang 10 taon. Sino ba ang nakakaalam kung paano siya nakaka-survive? Felix, ang stepmom mo ay sumasang-ayon sa kanila. Kung magpakasal ako sa pamilya mo, magkakaroon ba ako ng magandang buhay? Tay, Vanessa, ibinigay mo lahat ng perang kinita mo sa kanila? Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Magkano ba ang buwan ng sweldo ko? Hindi mo ba alam? Sino ang ginagastusan ko ng sweldo ko? Hindi mo ba alam iyon? Sino ba talaga ang linta dito? Wala ka bang ideya? Marco, sa lahat ng taong ito, mula nang magpakasal ako sa pamilya mo, nagtrabaho ako na parang aso. At sa huli, trinato ako na parang basura. Kung magagawa ko ulit lahat, aalagaan ko ng mabuti ang sarili kong mga magulang. Vanessa. Hindi pa huli. Hindi pa huli. Hindi pa huli. Kuya, hindi ba siya laging gumagawa ng mga kakaibang trabaho? Magkano ba ang kinikita niya sa isang buwan? Hindi mo nga alam? Ewan kung ilang sikreto ang itinatago niya sa iyo.
Vanessa, kaya pala ikaw ay nagpaplano ng mag-isa. Pinapamuhay ang ating pamilya ng napakahigpit. Marco, ang pamilya mo sana ay maaaring namumuhay ng mayaman. Yaya, dapat kang tumigil ngayon. Nakikita ko na ang nangyayari. Inupahan mo ang mga taong ito para magpanggap. Para lang hilingin ni Lola na umuwi ka? Hilingin siyang umuwi? Managinip ka pa. Nanay, kung hindi siya luluhod sa loob ng 3 araw, huwag mo siyang patawarin. Patawarin siya? Hindi talaga. Itong babae. Kung hindi niya ibigay ang pera ng dote ko ngayon, ibigay. Papatayin ko kayong lahat. Isang villa sa tabing dagat na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito dapat ang bahay kasal ninyo. Duo-duo. Magkano? Lola, isang villa na nagkakahalaga ng 40 milyon. Iyon dapat ang bahay kasal namin ni Felix. Isang Rolls Royce na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito dapat ay para sa iyo, bilang sasakyan ng kasal mo. Isang luxury car na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Akin din iyon. Isang diamond ring na nagkakahalaga ng 1 milyon. Ito dapat ang singsing kasal mo. Isang singsing. $1 milyong. Ang luxury car, ang mansyon. Felix, lahat iyan atin. Alahas na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ito dapat ay regalo para sa matandang babae. 50 milyon? 40 milyon, 50 milyon. Diyos ko, ito. Magkano lahat ito? At si Molly, ang asawa mong si Victor, siya dapat ay isang regional na tagapamahala. Regional na tagapamahala. Felix, ikaw dapat ay dumiretso sa punong tanggapan ng pangkat ng ginintuang panahon para sa key training. Punong tanggapan ng pangkat ng ginintuang panahon. Key training. Inihahanda siya para sa magagandang bagay. Ganyan sila kayaman? Hindi, bulag ka. Sandali. Kung ganyan sila kayaman, bakit siya nagkakagulo sa bigay kayang 580,000? Bigay kaya, ha? Pera. Ang daming pera. Ito. Magkano ito? Ilang milyon. Kung isa sa alang-alang ang sitwasyon ng pamilya mo, itong 5 milyon ay orihinal na nilaan bilang bigay kaya para sa iyo. 5 milyon. Akin lahat. Oo. Akin. Tito, ito. Ano ang ibig sabihin nito? Tito ni Chloe, tingnan mo nga ang pagiging magalang mo. Pwede ka namang dumating lang at nagdala ka pa ng maraming regalo. Nakakahiya naman ito, di ba? Marunong ka palang mahiya. Pamilya naman tayo. Hindi na kailangang maging formal. Felix, ang mga lolo't lola mo at tito ay naglakbay pa. Siguradong pagod na sila. Iuwi mo na agad ang mga ito. Sige. Tito. Ikaw, hindi karapat-dapat. Ang lola ni Chloe. Ang tiyo ni Chloe? Paanong kaya mo isang bagay na napakahalaga ihagis sa lupa ng ganyan? Tama? Ang dumi-dumi ng lupa. Kukunin ko. 10 milyon itinapon lang sa lupa? Ang pamilya ng lola ni Chloe ay sobrang magastos. Diyos ko, ang hindi ka pani-paniwalang yaman na ito napunta sa pamilya ni Marco para lang itapon nila. Ang perang ito na nasa ating mga kamay, hindi natin pwedeng hayaang mawala. Marco, magsalita ka. Vanessa, sa lahat ng mga taong ito, Ano? sa lahat ng mga taong ito, pinabayaan kita. Si Felix na hindi ka tinatawag na nanay talagang kasalanan niya. Dali, tawagin mo siyang nanay. Tawagin mo Tawagin mo siya ngayon. Ito ay perang hindi natin kikitain sa walong buhay.
Tawagin mo lang siyang nanay isang beses at magkakaroon ka ng lahat. Kung hindi mo siya tatawagin, maghihiwalay tayo. Tatawagin ko siya. See you na. Sa lahat ng mga taong ito, naghirap ka. Talaga. Sino ang naghirap? Nanay, naghirap ka. Nanay, nagtrabaho ka ng mabuti. Naalala ko. Mas gugustuhin mo pang pumunta sa ampunan kaysa tawagin akong nanay kahit isang beses. Felix, Felix, ito ba ang nanay mo? Patay na ang nanay ko. Vanessa, sinasabi ko sa'yo, kahit anong gawin mo, sa buong buhay ko, mas gugustuhin kong maging ulila. Kaysa tawagin kang nanay kailanman. naaalala ko pa. Sinabi mo na isa lang akong katulong. Joy, ito ang nanay natin. Siya ay. Basta. Isipin mo siya bilang katulong. Sinasabi mong lagi siyang kumakapit sa nakaraan. Ayaw niyang bitawan. Ano ang gagawin natin? Nanay, itong si Vanessa, malinaw na gusto niyang tawagin siya ni Felix na nanay. Sobrang nahuhumaling siya, naging obsesyon na. Tama. Vanessa, itong si Felix, nagagalit lang siya kaya ganyan. Huwag mong seryosohin. Felix, tawagin mo siyang nanay ulit, bilis. Hindi narinig ng nanay mo kanina ng malinaw. Bilisan mo. Nanay, Kita mo, kapag nasabi na, ayos na ang lahat. Pamilya tayong lahat, ate. Ikaw, ang tunay na ina ni Felix. Ikaw ang tunay kong asawa. Ikaw. Ikaw? Hoy, ikaw. Ang lakas ng loob mong kausapin si nanay ng ganyan? tingnan mo mismo. Ang plakang ito ay pag-aari ng sasakyan ni Ginoong Sullivan mula sa pangkat ng ginintuang panahon. Ano naman kung ganon? Mga Sullivan din sila, di ba? Joy, sa mundong ito, maraming tao ang may apelidong Sullivan. Pero ang pangkat ng ginintuang panahon, iisa lang. So? Kaya, hindi lang sila mandaraya, matatapang din silang magnanakaw. Ano? Tita, ang tito ko ay nagtatrabaho sa pangkat ng ginintuang panahon sa isa sa mga sangay nito. Sabihin mo, darating ba ang isang malaking tao tulad ni Ginoong Sullivan sa ating munting nayon? Sa lohika? Hindi. 10 taon na kaming nakatira kasama siya 10 taon. Anong klaseng mayamang dalaga ang magkakagusto sa isang talunan tulad ng tatay ko? Totoo iyon. At anong klaseng mayamang dalaga ang makakatagal sa basurang ito? Nagtatrabaho ng walang pagod at nagpapakahirap ng 10 taon. Sa tingin ko, hindi makatuwiran. Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Kaya, ito ay peke. Okay. Ang bulag-bulagan mo. Hindi? Mabuti na lang natuklasan natin ito. Kung hindi, talagang makukulong tayo. Kasama siya. Kulungan. Ang pagnakaw ng sasakyan ng CEO ng pangkat ng ginintuang panahon ay isang krimen na magpapakulong sa iyo habang buhay. Pero sa pagtingin sa kanila, hindi sila mukhang manloloko o magnanakaw. Joy, anong klaseng manloloko ang may manloloko na nakasulat sa mukha? Tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Isang beachfront villa. Hindi mo yan kayang bilhin. Oo, hindi ko yan kayang bilhin. Luxury car. Diba? Luxury car. Itong milyon-milyong halaga na diamond ring ay talagang kakaiba. Ang laki ng brilyante. Sobra-sobra na talaga.
Ang mga magulang ko at ang kapatid ko. Hindi kailanman magiging katulad mo, bumibili ng peking bagay at nagkukunwaring pagmamahal. Ulit na naman tayo. Itong bagay na to ay hindi man lang kasing totoo ng peking bracelet na binili namin ng tatay ko para sa'yo. Tita, itapon mo na. ₱5 milyon na cash para sa bride price. Diyos ko! Kuya, magdemanda tayo at pabayaran natin sila. Hindi nila kayang magbayad. Kaya ipakulong na lang natin sila. Tara na. Akala mo makakawala ka lang gamit ang nakaw na sasakyan? Nakaw ito, limited edition, ang tanging isa sa syudad, at sasabihin mo pa ring hindi ito nakaw? Itong limited edition na sasakyan, marami pa kami niyan sa bahay. Kahit sino naman makakapagyabang. Ang daming sasakyan. Lolo, lahat ba ng mga kotse na ito ay kay Tito? Oo, kapag gusto ni Chloe sumakay ng anumang kotse, kaya niya. Tama. 1, 2, 3. Pero ito, paano naging kanila ito? Ang pamilya ng aking manugang ay napakayaman. Paanong hindi ko alam? Vanessa, sinasabi mo pa na hindi ka namin itinuturing na pamilya. Sa lahat ng mga taon na ito, itinago mo sa akin ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko naalagaan ng mabuti ang ating mga magulang. Bakit mo ako sinisisi ngayon? Noon, ilang beses kong sinubukan umuwi at makita ang aking mga magulang, pero palagi mo akong pinipigilan. Kung sana lang ay sumama ka sa akin para makita, malalaman mo sana ang kalagayan ng aking pamilya sa pera. Pero bakit ka naman kusang loob na nagpakasal sa aming pamilya? Lahat ay dahil masyado akong pabigla-bigla noon. At nagkaroon ng away sa aking mga magulang, kaya nawala ang aking tamang paghuhusga. Ako, ano ang namiss ko? Maaring ako ang naging batang amo. Bakit hindi na lang kayo mag-usap? Kaya ang komunikasyon ay susi sa lahat. Vanessa, anong ginagawa mo diyan? Bilisan mo, anyayahan si lola ni Chloe, at ang kanyang lolo, at ang kanyang panganay na tiyo sa loob upang umupo. Malamig dito sa labas. Itay. Inay. Kuya, maupo ka sa loob. Wala kaming manugang na katulad mo. Ilang taon ka na ba? Tawag mo pa rin sa amin yan? Upa lang yan. Siguradong upa lang yan. Inuupahan lang yan. Siguro, nirentahan. Rental. Oo, sino ba ang may oras para sa ganyan? Bumili ng napakaraming mamahaling sasakyan? Kahirapan. Naglimita sa iyong imahinasyon. Si. Tingnan mo kung paano kita ibubuking ngayon. Kuya Lee, kamakailan, may, nagrenta ng maraming luxury cars? Oo, paano mo nalaman? Kita mo? Ang Kuya Lee ko ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng pagpaparenta. Ngayon, paano ka makikipagtalo? Kaya pala rental lang. Aba, sabi ko, marunong talaga kayong umarte. Muntik na ninyo akong anyayahang pumasok sa bahay, ha? Sige, rental. Tumayo ka. Tinatapakan mo ang pera ko. Nagrerenta ng kotse, pero mayabang pa rin.
Kung gayon, ang kwalifikasyon para sa promosyon ng asawa mo at ang iyong pagtanggap sa punong tanggapan, peke rin ba ang mga iyon? Hindi ko natanggap ang notice ng pagtanggap. Wala rin akong narinig tungkol diyan. Sinabi ni Victor na ma-promote siya. Nagkukunwari ka pa rin hanggang ngayon? Hoy, hindi natin sila pwedeng pakawalan. Ginagawang katatawanan ng buong pamilya natin. Baliin ko talaga ang mga binti mo. Sino? Ako ang HR manager ng pangkat ng ginintuang panahon. Sean, ikaw ba si Felix? Ako si Felix. Kumusta, Ginoong Sean? Natanggap ka na sa pangkat ng ginintuang panahon. Personal kong ihahatid ang sulat ng alok. Darating ito sa lalong madaling panahon. Sige, Ginoong Sean. Maghihintay ako sa bahay. Nanay? Ano? Mahal, isusulong ka bilang tagapamahala ng rehiyon. Talaga siya. Ginoong Sullivan, CEO ng pangkat ng ginintuang panahon. Kung siya talaga si Ginoong Sullivan, kung gayon, ang trabaho ko at trabaho ni Tito ay ganap na masisira. Binawi ang iyong kwalifikasyon sa pagpasok. Kung gayon, paano naman ang promosyon ng asawa ko? Promosyon. Si Victor ay masisante ng kumpanya ngayon. Nanay, kung malaman ni Victor na ako ang dahilan ng pagkawala niya ng trabaho, siya, diborsyuhan niya ako. Ano ang dapat nating gawin? Kuya, bilisan mo at magmakaawa ka sa asawa mo. Si Vanessa, kasalanan ko lahat ito. Kasalanan ko. Baka dapat mo akong sampalin muli. Tiyak na ayaw mo. Mahal, ako'y? Tito, trabaho mo. Felix, nataas ang posisyon ng tito mo. Sabihin mo sa kasambahay mo na maghanda ng ilang putahe. Magiinom ako ng todo ngayon. Pero, si Ginoong Sullivan mula sa pangkat ng ginintuang panahon ay pupunta sa bahay natin ngayon. Ano bang sinasabi mo? Malaking tao si Ginoong Sullivan. Hindi siya pupunta sa bahay natin. Baka nakatagpo ka ng manloloko. Manloloko? Yung trabaho ko? Tito mo pa rin iyon. Malaki ang impluensya ko. Manloloko pa rin. Ang manloloko. Kayo talaga, napakasama ninyo. Sobrang natakot ako. Nanay, kahit lumuhod siya ng 3 araw at gabi, hindi siya makakapasok sa bahay natin. Manloloko, Vanessa, mga ahas at daga ang buong pamilya mo. Ang aking mga magulang at kapatid ay mga taong ang buong pamilya mo ay hindi man lang matitingala. Ganoon ba? Sabihin mo sa amin, anong uri kayo ng mga tao? Pangulo ng pangkat ng ginintuang panahon. Pangulo ha? Javier, Lakas loob mong sakta ng anak ko? Ano ang masama sa pananakit sa anak mo? Sasaktan ko rin ang asawa mo. Ikaw? Ikaw? Mommy. Lolo, lola, tito. huwag matakot. Pagsisisihan mo ito. Halika na. Hindi ko narinig iyon. Ulitin mo. Sino ka? CEO ng pangkat ng ginintuang panahon, Javier. Chief. Anong nangyayari? Ang lalaking ito ay nagpapanggap na CEO ng pangkat ng ginintuang panahon. Siya ay isang ganap na manloloko. Ito ay isang malaking tagumpay. Kung ang tunay na CEO ng pangkat ng ginintuang panahon ay malaman baka sobrang saya bubuhayin niya ang ating nayon. Ano? Chief, may manloloko sa ating nayon. Ano ang gagawin natin? Patayin siya. Oo, bugbugin sila. Patayin ka. Patayin siya. Patayin siya. Tigil. Gusto mo bang mamatay? Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Sino to? Kapitan? Isa ka bang aktor na inupahan ng tangang si Vanessa?
Tita, bakit mo ako sinasaktan? Siya si Ginoong Sean mula sa HR ng pangkat ng ginintuang panahon. Ginoong Sean, tingnan mo itong gulo. Hindi ko inaasahang personal kang pupunta para ihatid mo mismo ang acceptance letter ko. At sa ganitong napakalamig na panahon, sobrang nagpapasalamat ako. Pangkat ng ginintuang panahon. Siyempre, personal na pumunta si Ginoong Sean dito para ihatid ang job offer sa apo ko. Ang aking manugang ay regional na manager din. Ang pamilya Shaw ay malapit nang umunlad. Hindi ninyo sinabi sa amin na may ganoon kalaking tao ang darating sa baryo. Sabi ko may magpay na kumakanta sa pader ko ngayon. Ito pala ay dahil darating si Ginoong Sean. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Ito. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa niyong lahat? Kami. Hoy! Ginoong Sean! Ay! Natakot naman ninyo si Ginoong Sean! Ihulog nyo agad ang hawak nyo! Wala talagang sentido komun! Ginoong Sean, bakit hindi tayo pumunta sa opisina ng komite ng barangay? Ano ba talaga ang ginagawa niyo rito? Sa totoo lang, wala namang malaki. Medyo maliit na hindi pagkakaintindihan. Ginoong Sean, hindi naman talaga kami nang aapi. Kasi ang aming barangay, dinalaw ng mga manloloko na ito. Mga manloloko? Ah, tama. Isang buong pamilya ng manloloko. Muntik na kaming maskam kanina. Nakakainis talaga. Ang aming barangay Shaw ay sumusunod sa batas. Naging model village pa nga. Ang paghuli sa mga manloloko ay tungkulin ng aming barangay. Oo, tuhuli namin. Kumusta? Ginoong Sean, ang asawa ko ay si Victor. Oo, tiya ko. Kaya ikaw pala ang hipag ko. Kung si Ginoong Sullivan at ang kanyang mga magulang nakaengkwentro ng mga manloloko rito, tiyak na mag-iiwan ito ng masamang impresyon. Ang mangloko ng tao sa araw ng bagong taon, ang lalakas ng loob ng mga manlolokong ito. Ngayong nakita ko ito ngayon, hindi ko ito pwedeng baliwalain. Panoorin mo kung paano ko ito haharapin. Nasaan ang mga manloloko? Doon mismo. Sean, nandito ako. Paano mo haharapin? Doon lang. Ginoong Sullivan. Ginoong Sean, sila ang apat na manloloko. Nagdala pa sila ng maraming mamahaling kotse. Malaki ang ipinuhunan nila. Tiyak na may iba silang motibo. Naglakas loob silang pumunta sa baryo Masagana para manloko ng tao. Napakasama ng loob niyan. Oo, dapat silang parusahan ng mabigat. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin na gumawa sila ng mas malalaking krimen sa hinaharap. Ipakulong sila ng matagal. Tama? Ipakulong sila ng matagal. Ngayon, gagawin ko ang ipaglaban ang katarungan at labanan ang sarili kong pamilya. Ipaglaban ang katarungan at labanan ang sarili mong pamilya, ha? Ipaglaban ang katarungan at labanan ang sarili mong pamilya. Mabulok sa bilangguan. Dapat silang parusahan ng mabigat. Apat na manloloko. Iba pang motibo. Napakasama ng loob. Hindi Ginoong Sean, mga manloloko. Sila iyon. Bakit mo kami sinasaktan? Naglakas loob ka pa bang tawagin silang manloloko? Mga manloloko sila. Sinusubukan mo ba silang protektahan? Kahit na ikaw ay isang senior executive sa pangkat ng ginintuang panahon, hindi pa rin iyan katanggap-tanggap. Alam mo ba kung sino sila? Hindi ba sinabi lang namin sa iyo? Mga manloloko sila. Bakit ayaw mong maniwala? Ginoong Sullivan, pasensya na. Ikaw at ang iyong pamilya ay nagdusa. Ano? Ginoong Sullivan? Ano? Ginoong Sullivan? Siya talaga ang malaking pinuno ng pangkat ng ginintuang panahon. Akala namin talaga na manloloko siya. Kanina lang, babatukan na sana namin si Ginoong Sullivan at ang kanyang pamilya. Wala na tayong pag-asa. Alcala, Alkalde, ano ang gagawin natin? Malaki ang problema natin. Kaya si Ginoong Sullivan pala ang dumating. Sabi ko sa iyo, kaninang umaga, may dalawang magpay sa pader ko. Akala ko baka may isang importanteng tao ang bibisita. Kaya si Ginoong Sullivan pala ang nagbigay karangalan sa atin.
Ano? Hindi kami. Manloloko ngayon. Tingnan ninyo ang gulo na ito. Vanessa, ang batang ito, alam kong hindi siya pangkaraniwang tao. Siya ay isang phoenix na nakadapo sa sanga. Vanessa, sabihin mo sa akin, sa lahat ng mga taon na ito sa Baryo Masagana, naging mabuti ba ako sa iyo? Pinakitaan mo ako ng sobra-sobra. Sobra-sobra na tuwing inaapi ako. Ikaw ang una na magdala ng buong baryo upang manood ng palabas. Hindi? Vanessa, pakinggan mo ang sarili mo. May natutunan ako sa iyo. Iyon ay, ang maamong kabayo ay sinasakyan at ang mabait na tao ay inaapi. Ngayon, tiyak na babayaran mo ang halaga para sa iyong sariling mga gawa. Punong barangay. Kasalanan mo lahat ito. Oo, ang buong pamilya mo ay puro pasaway. Kailangan mong akuin lahat ng responsibilidad. Tama, sila iyon. Tama. Ano ang gagawin natin, Molly? Ano ang dapat nating gawin? Mag-sorry. Mag-sorry. Vanessa, mali si nanay. Humihingi ng tawad si nanay sa iyo. Ate, alam ko, palagi kang napakabait. Oo, pasensya na. Tita Vanessa, humihingi na ng tawad si Felix. Ikaw ay isang malaking CEO. Ang isang mahusay na leader ay dapat mapagbigay, di ba? Sa iyong paningin, hindi ba ako palaging isang masunurin may bahay? Isang paghingi ng tawad. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako. Pero hindi ko ito kailangan. Vanessa, huwag kang magsalita sa galit. Marco, magsalita ka? Oo, Marco. Lagi kang pinapakinggan ni ate. Bilisan mo at magsalita ka. Chloe, halika rito, yakapin ka ni Daddy. Ang isang anak na natatakot sa sarili niyang ama ay nagpapakita kung paano mo tratuhin si Chloe. Vanessa, Chloe, tiyak na nagdusa siya ng husto. Tatay, nanay, mahal. Hindi iyon, Ginoong Sean. Hindi ko alam kung bakit ka kumbinsido na siya ang CEO ng pangkat ng ginintuang panahon. Pero masasabi ko sa iyo ng tiyak, ang aking mga biyenan ay mga guro lamang sa baryo at ang aking bayaw ay isang palaboy na mandaraya. Oo, tama. Galing sila sa liblib na lugar. Dati silang nagpapadala sa amin ng maraming bagay. Mga ligaw na gulay na ayaw nila. Itinapon ko lahat sa mga aso. Paano siya maaring maging CEO ng pangkat ng ginintuang panahon? Ginoo, mali yata ang tao mo. Maling tao. Walang pagkakamali. Tiyak na mali ang tao mo. Sila ay nanggaling sa isang mahirap na nayon sa bundok. Naghihirap para kumita ng pagkain. Kaya si Vanessa ay nagpakasal sa aming pamilya ng mas mababa. Maaari kong patunayan iyan. Sinong mayaman na tagapagmana ang magpapakasal ng mas mababa? Walang taong may tamang isip ang maniniwala diyan. Ginoong Sean, huwag kang magbalin lang. At may lakas ka ng loob na tumawa. Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ng sarili mong mga mata. Papa, ilantad mo sila. Bilis. Kinaladkad mo sila para manloko ng tao. Magiging masamang impluensya ka kay Chloe. Para kay Chloe, huwag mo akong sisihin sa pagwawalang bahala sa ating kasal. Kailan pa tayo nagkaroon ng kasal? Hayaan mong tanungin kita. Nakatira ba ang mga magulang mo sa bundok? Oo. Ang lolo ni Chloe? Madalas ba siyang magsasaka? Tama. Ang mga produktong bundok na ipinadala nila sa mga nakaraang taon, sila ba mismo ang nagtanim niyon? Hayaan mong tanungin kita muli. Ang panganay na tiyuhin ni Chloe, naglalakbay ba siya sa iba't ibang lugar? Oo. Ano pa ang masasabi mo? Ano pa bang masasabi mo? Si Vanessa ay laging sinisisi. At ang mga magulang at kapatid niya ay hindi nagpakita ng mahigit 10 taon. Bigla silang nagpakita na may mga mamahaling sasakyan. Tingnan mo nga talagang abnormal. Tingnan mo sila nagpapanggap pa rin. Sino ba ang nakakaalam kung saan nila nakukuha ang kanilang tiwala? Muntik na tayong maloko nila. Sira naman. Vanessa, tuloy-tuloy ka lang sa pagsisinungaling. Ano ang silbi ng pag-amin? Ano? Inilantad ka ng kapatid ko? Hanggang saan mo dadalhin ang kasinungalingang ito? Isang tulad mo ay hindi karapat-dapat maging ina ko. Karapat-dapat kang palayasin. Vanessa, sobrang bigo mo ako. Masyado kang maagang nabigo. Ang kapatid ko ay nagsabi lang ng ilang salita at inilantad ang tunay na sitwasyon ng pamilya mo. Ano? May sasabihin ka pa ba? Oo, nakatira ang pamilya ko sa isang bundok. Pero ito ay Bundok Yukwan. Ano? Bundok Yukwan?
Sa syudad ng probinsya? Narinig ko sa bundok Yukwan ang mga residente ay pawang mayayaman at makapangyarihang tao. Oo. Puno ng villa ang bundok na iyon. Ang pinakamura ay nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong. Ang villa sa bundok ay tahanan ko. Tungkol naman sa tatay ko na mahilig sa gawaing bukid, iyon ay hardin lang sa likod bahay niya. Ito, ang tinatawag ninyong isang liblib na nayon sa bundok? Nababigo ka pa ba? Ano? Ito ang tinatawag mong backwater. Disappointed pa ba? Pinadala sila ng nanay ko. Ginseng, sungay ng usa, lingsi, mushroom, pero ginawa mo silang tuyot na labanos. Itim na kabuti at ligaw na ugat ng puno. Ang mga produktong bundok na pinakain mo sa aso, adagdag, ay sapat para sa 10 dowry. Iyon ay magiging 5 milyon. At noong nakaraan, ang nanay mo ay nagpadala ng mga bote at garapon? Higit pa ang halaga ng mga iyon kaysa ginto na pandagdag sa kalusugan, nakakapagligtas ng buhay sa kritikal na oras. Pero ginawa mo itong hugasin ng baboy. At iyong mga produktong pangangalaga sa balat na walang label? Gawa iyon ng mga top skincare experts limited edition na produkto. Hindi mo mabibili kahit may pera. Ang generous mo. Binenta mo sila bilang basura sa ilang piso lang. Ang mga magulang mo, hindi ba sila guro? Ang mga magulang ko ay guro, oo. Pero sila ay mga propesor sa universidad. Mga propesor? Propesor? Eksakto, dahil ang kapatid ko ay CEO ng pangkat ng ginintuang panahon, kaya siya naglalakbay sa buong bansa para sa business trips. Felix, bakit hindi alam ng tatay mo ang nangyayari sa bahay ng biyanan? Bulag ba siya? Oo. Ikaw ang bulag. Lumabas ka. Pwede mong pakasalan ang kapatid ni Ginoong Sullivan. Anong pagpapala ito? At hindi mo alam kung paano pahalagahan. Hindi ito pagkabulag. Ito ay pagkabulag ng puso. At kayong lahat, bulag kayong lahat. Kayo lahat ay bulag lahat. Tama. Ako ay bulag. Lola ni Chloe, maawa kayo sa matandang bulag na ito. Wala nang sisihin. Ang ama ni Vanessa at ako, hindi kailanman pinansin ang inyong pinagmulan, iniisip na. Bastang masaya sila, wala nang ibang mahalaga. Pero ano ang ginawa ninyo? Ginawa ninyong alila ang anak ko, sinaktan at pinagalitan si Chloe at hinamak ang mahihirap at sumipsip sa mayayaman. Noong una tayong nagkita, maingat naming inihanda ang mga regalo. Hindi inaasahan na kayo pala ay napakasama. At ako'y nag-isip sa inyong lahat, walang kabuluhan. Hindi ba? Si Ginoong Sullivan mismo ang nagsabi sa akin at nagbigay ng appointment letter na ito. Sa aking palagay, Ang aking kinabukasan? Ano ang tungkol sa posisyon ng asawa ko bilang rehiyonal na tagapamahala? ano ba ang iniisip mo? Na naginip ka pa rin na maging rehiyonal na tagapamahala? Ginoong Sullivan, ipapakuha ko ng sulat ng pagsisibak kay Victor. Mabuti. Sisibakin ako? Sean, ang galing mo naman. Asawa, sa wakas dumating ka na. Ayos lang. Ako na ang bahala. Tito, kung huli ka pang dumating, makikita mo na lang kami sa bilangguan. Bilangguan? Sean, walang ganoong kapangyarihan. Victor, ang lalaking iyon ba ang CEO ng inyong pangkat ng ginintuang panahon? Oo, at mga propesor sa universidad. Lahat sila ay mga importanteng tao. Mabuting manugang, tulungan mo kaming makiusap para sa awa. Ang CEO? Ginoong Sullivan, ito si Victor. Victor, gusto mong makilala si Ginoong Sullivan at siya na ito. Ngunit ang pamilya ng iyong asawa ay isang malaking kahihiyan ngayon. Sinira nila ang ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon. Nakipagtulungan pa sila sa mga taga nayon gamit ang malulupit na paraan na nagdulot ng matinding pinsala sa pamilya ni Ginoong Sullivan. Dahil sa sitwasyong ito, hindi ba dapat kang magpaliwanag muna? Kaya tagapamahala, Sean? Sinasabi mo ba na ang aking asawa at ang kanyang pamilya ay dapat magbayad o pumunta sa bilangguan? Depende iyan sa resulta ng paglilitis. Paglilitis? Sean, napakapangahas mo. Tinatakpan mo ba sila? Takpan sila? Pamilya ko sila. Mahal ko sila. Mali ba natakpan ko sila? Ano? Ano ang sinasabi mo?
Sean, may sasabihin ako sa'yo. Kung noong araw pa ito, baka nirespeto kita, pero ngayon, ako ang pangkalahatang tagapamahala ng rehiyon. Direkta akong nag-uulat kay Ginoong Sullivan. Ikaw, ano ka ba talaga? Ginoong Sullivan. Pasensya na. Kasalanan ko. Hindi ko ito nahawakan ng maayos. Hindi mo kasalanan. Itiyakin kung maiintindihan nila. Kung ano ang mga kahihinatnan. Felix, ang tiyo mo, dominante talaga. Sinibak lang niya ang tagapamahala ng yamang tao ng pangkat ng ginintuang panahon nang walang pag-aatubili. Siyempre, siya na ang tagapamahala ng rehiyon ngayon. Pero, hindi ba siya ang CEO? Baka yan. Ikaw ang CEO ng pangkat ng ginintuang panahon? Tama, ako ito. Lakas ng loob mo magpanggap sa harapan ko? Naghahanap ka ng kamatayan? Ginoong Sullivan. Naghahanap ka ng kamatayan. Mahal, hindi ba talaga siya si Ginoong Sullivan? Presidente, sisiwain ba niya ako? Hindi kami naniwala nung una. Pero si Sean ay tinawag siyang Ginoong Sullivan. Mahal, naalala ko sinabi mo sa akin dati kang hindi kwalipikado na makilala si Ginoong Sullivan. Oo, hindi ko pa siya nakikita. Kung bago ngayon, baka ako ay naloko nito. Pero ngayon lang, nakilala ko ang sekretarya ng presidente ng pangkat ng ginintuang panahon, si Katulong Iris, at pinalad na malaman ang kinaroroonan ni Ginoong Sullivan. Sean, nagsabuatan ka sa iba para magkunwaring si Ginoong Sullivan. Ano ang motibo mo? Magsalita ka. Magkunwaring si Ginoong Sullivan? Victor, anong klaseng biro ito? Biro, matigas pa rin ang ulo mo ha. Sige, ngayon ipapahiya kita hanggang sa umamin ka. Anong gusto mo? Tingnan kung ano talaga ang balak niya. Ikaw ang kapatid ni Ginoong Sullivan, di ba? Alam mo ba, ang kapatid ni Ginoong Sullivan ay umalis ng bansa 10 taon na ang nakalipas. Si Ginoong Sullivan ay may isa lamang na kapatid at umalis siya para mag-aral sa ibang bansa 10 taon na ang nakalipas. Sa sosyal na bilog na ito, hindi ito lihim. Kung gayon, anong klaseng halimaw ka na gumapang mula sa bato ikaw? Sean, hindi ako naniniwala na hindi mo alam. Ang kapatid na babae ni Ginoong Sullivan ay nag-abroad. Narinig ko na iyon. Pero Pero ano, narinig ko mismo kay Katulong Iris na si Ginoong Sullivan at ang kanyang pamilya ay nag-abroad upang bisitahin ang kanyang kapatid na babae. Sa isang basurang baryo na ito, paano may isa pang Ginoong Sullivan? Peke, lahat ng ito ay peke. Talagang manloloko siya. Buti na lang dumating si Victor. Kung hindi, lahat tayo ay magiging katatawanan. Vanessa, tingnan mo ang kasamaan na ginawa mo. Eksakto. Ikaw anong klaseng Ginoong Sullivan ka? Alam ko na. Isang babaeng tulad niya, bagay lang maging katulong, paano siya magiging kapatid na babae ng pangkat ng ginintuang panahon CEO? Seryoso, isang langaw na dumabo sa itlog. Gusto pa ring humanap ng butas para makapasok. Hindi niya alam ang sarili niyang apelyido. Parehong Sullivan sila, pero siya ang tunay na Phoenix. At ikaw, basura ka lang. Sa lahat ng taong gagayahin, pinili mo pa ang kapatid na babae ni Ginoong Sullivan. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang naidulot mo? Tama iyan. Sa ilalim ng galit ni Ginoong Sullivan, hindi lang sila maghihirap, kundi pati kayong lahat, hindi makakawala ng walang parusa. Hindi. Tito. Bakit? Sila ang nagsinungaling. Ano ang kinalaman nun sa atin? Pero hindi ba siya manugang ng mga Shaw? Si Vanessa ay manugang ng mga Shaw. Kung imbestigahan nila ito, hindi rin tayo makakatakas sa sisi. Ang babaeng iyan ay isang malaking sakuna. Marco, ang galit ni Ginoong Sullivan. Kung kumalat ito sa ating baryo, hindi kita hahayaang makalabas ng madali. Marco, tingnan mo ang babaeng pinakasalan mo. Sisira niya ang buong pamilya. Ano ang dapat nating gawin? Oy, tita, pakisuyong hilingin kay tito na mag-isip ng paraan. Asawa, may magandang ideya ka ba? Mabuting manugang, mangyaring mag-isip ng paraan. Isang paraan. May paraan. Diborsyo. Oh, tama. Diborsyo. Kapag nagdiborsyo, ang babaeng iyon ay wala nang kinalaman sa ating pamilya. Kukunin ko ang mga papeles. Magdiborsyo na agad. Tatay, pirma. Kuya, pirma ng mabilis o mahuhuli na tayo? Bilis, pumirma nang mabilis.
Ikaw muna ang nagkamali ng malaki. Oh, tatay, ano pa ang hinihintay mo? Bakit ka pa nag-aatubili? Ako na lang ang pupunta. Pirmahan mo. Katulong Iris, kailan kayo darating ng team mo? Ginoong Sullivan. Nasa entrance na kami ng baryo. Mabuti. Mommy, gusto ko si Mommy. Chloe, siya. Basta pirmahan mo ito. Sa iyo, na si Chloe. Ano pa ba ang gusto mo? Wala kang makukuhang kahit piso. Huwag mo nang subukang kumuha ng pera. Gusto mo pa ng bahagi ng pera? Kalimutan mo na. Isang walang kwentang babae. Dapat kang magpasalamat na ibinibigay namin siya sa iyo. At gusto mo pa ng pera? Kung hindi ka pipirma ngayon, babasagin ko ang mga binti mo. Kung mangahas kang saktan ang pamilya ko, sisiguraduhin kong wala sa inyo ang makukuha ang gusto. Vanessa, kailangan mo bang dumikit sa akin? Matagal na akong naghihirap. Wala ba akong matitira kahit kaunti na dignidad para sa sarili ko? Kaya kapag may sakuna, iiwanan na lang natin ang isa't isa. Pipirma ako. Marco, mula ngayon, wala na akong kinalaman sa iyo. Kuya, pinirmahan niya. Hindi siya subukang manloko, tama? Hindi siya mangahas. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Talagang pinirmahan niya. Alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Sa wakas malaya na ako. At ikaw ay magsisisi sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Kung wala ka, mabubuhay kami mas mabuti pa. Pagkatapos, makikita natin, nanay at tatay. Kuya, tara na. Paalam. Sino ang nagsabi sa iyo na umalis? Binugbog mo ako, sinumpa mo ako, at nilagdaan ko na ang divorce papers. Bakit hindi mo ako papayagan umalis ngayon? Tito Victor, bakit mo hinaharangan ang grupong ito ng mga malas? Eksakto. Itatago ba natin sila para sa bagong taon? Victor, bilisan mo at pakawalan na sila. Nakakadiri sila sa tingin ko lang. Ano ang alam mo? Sila ay may malaking halaga. Mahal, ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan yan? Felix, gusto mo bang sumali sa punong tanggapan? Well, pangarap ko ito araw-araw. Yan ang pangkat ng ginintuang panahon. Pero ang liham ng aking trabaho ay pinunit ng lalaking si Chen. Kaya napunit, ano ngayon? Gamitin mo iyan para makakuha ng kredito. Sino ang nakakaalam? Baka makakuha ka pa personal na pagsasanay mula kay Ginoong Sullivan. Talaga? Talaga. Siguro sa pagkakataong ito kaya ko umakyat ng mas mataas. Hulihin sila at magdadala tayo ng karangalan sa ating pamilya. Halika, hulihin mo sila para sa akin. Tigil kayong lahat. Ginoo, sila ay... Umalis kayo dito. Katulong Iris, anong ginagawa mo dito? Ano sa tingin mo? Naiintindihan ko na. Dapat alam mo rin. May isang nagpapanggap na Ginoong Sullivan at ang kanyang pamilya. Eksakto, tingnan mo, sila iyon. Hindi nila alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Ang mga walang hiyang bastos. Pero Katulong, huwag kang mag-alala. Nakipagtulungan na ako sa kapitan ng baryo at sa mga taga-baryo. Nahuli na namin silang lahat. Narinig namin na tungkol sa ang reputasyon ng pangkat ng ginintuang panahon. Ang buong baryo namin ay nagpakilos. Katulong Iris, ang mga taong ito ay lubhang masasama. Dapat silang parusahan ng mabigat. Tama. Hayaan silang mabulok sa kulungan. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Vanessa, mas mabuting lumuhod ka na ngayon. Vanessa, mas mabuting ipaliwanag mo ng malinaw kay Katulong Iris. Hiwalay na kami. Huwag mo akong idamay dito. Ikaw, Katulong, ano ang gusto mong gawin ko? lahat, tumayo ng maayos. Tumayo ng maayos. Umalis ka sa tabi. Ginoong Sullivan. Ano? Ginoong Sullivan. Huli na ako. Hindi huli.
Sakto lang ang dating mo. Tumayo ang lahat. Marco, ngayon nakikita mo na. Ito, paano nangyari ito? Asawa, anong nangyayari? O Tito, si Katulong Iris ay tinatawag din siyang Ginoong Sullivan? Victor, ano ang dapat nating gawin? Victor, may sasabihin ka pa ba? Katulong, ikaw mismo ang nagsabi sa akin na kinuha ni Ginoong Sullivan ang kanyang pamilya upang hanapin ang kanyang kapatid na babae. Ito, anong nangyayari? Hindi ba narito si Ginoong Sullivan para makita ang kanyang kapatid? Ngunit ang kapatid ni Ginoong Sullivan, nag-aral sa ibang bansa. Tama. 10 taon na ang nakalipas, nagplano akong pumunta sa ibang bansa. Ngunit nakilala ko siya. Para sa kanya, isinuko ko ang lahat. Sinira ko pa ang ugnayan sa aking mga magulang. Dumating ako sa inyong pamilya. Ngunit sinalubong lang ako ng pagbubukod at kahihiyan. Victor, inaamin mo ba ang iyong pagkakasala? Naasar ba namin ang pangkat ng ginintuang panahon ng tuluyan? Talagang naabot pa namin ang pisikal. Tapos na tayo. Kapitan ng baryo, hindi mo kami pwedeng iwanan. Ano bang inaasahan ninyong gagawin ko? Victor, ang buong baryo ay umaasa sa iyo. Tumahimik ka, sabi nila. Ang gulo ay galing sa mahihirap at malalayong lugar. Kayong mga tao sa baryo masagana ay walang kabuluhan. Mahal, Lumayas ka sa harapan ko. Wala akong manugang na tulad mo at tiyak na wala akong kamag-anak mong makamandag. Ginoong Sullivan, pakiusap, maging mas malaki ka. Nagmamakaawa ako, maawa ka sa akin. Ako, nadala ako nila. Ginoong Sullivan, ikaw ang pumigil sa kanilang umalis. Ginawa mo pa. Ginamit mo si Ginoong Sullivan at ang kanyang pamilya bilang iyong tuntungan. Ma'am, naalala mo ba ako? Tinatrato pa kita ng pagkain, ma'am. Parang pamilya na kita, ma'am. Ngayon na binanggit mo, may naaalala nga ako. Naalala ko 1 taon, pina-request ako ni Marco na maghatid ng mga regalo para sa bagong taon sa inyo. Sira ang elevator ninyo. Binuhat ko ang isang sako na mahigit 100 libra hanggang sa ika-15 palapag. Madilim, at naubusan ng baterya ang aking motorsiklo. Ibinigay mo ang mga tira sa iyong aso, pero binigyan mo ako ng isang bowl ng instant noodles, at pinaalis mo ako. Dapat talaga kitang pasalamatan para sa pagkain na iyon. Vanessa, nagsimula ang lahat dahil kay Felix at sa kanyang pamilya. At itong mga pamilya Shaw na manggugulo sa baryo ay nagdudulot ng gulo. Wala akong kinalaman dito. Kung tutuusin, masyado lang akong sabik na tulungan sila. Hindi ko kasalanan ito, Vanessa. Uy, guwapo, tao ba yung sinasabi mo? Kung hindi mo kami pinigilan, sana nasa bahay na kaming lahat at nagdiriwang ng bagong taon. At may kapal pa ang mukha mong magkaila. Akala mo ba maluloko mo ako dahil hindi ako nakapag-aral? Grabe ka talaga. Victor, ano bang sinasabi mo? Kami. Anong Victor? Wala kaming kamag-anak na ganyan. Habulin niyo siya at pahingiin ng tawad kay Ginoong Sullivan. Habulin! 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 Ang totoong salarin ay itong si Victor. Vanessa, wala akong manugang na tulad ni Victor. Ang akin lang ay isang mabait na manugang na tulad mo. Dali, tawagin mo ang iyong mga magulang at si Ginoong Sullivan para pumasok at maupo sa loob. Masyadong malamig dito sa labas. Vanessa, alam mo, sa aming baryo, walang masasamang tao. Narinig ko lang na gusto ng pangkat ng ginintuang panahon na paunlarin ang ating baryo. Alam mo, tanungin mo ang kapatid mo kung totoo iyon? Anong iniisip mo? Hindi ko lang naunawaan ang sitwasyon ng pamilya mo dati. Kaya naman ang maliit na pagkakaintindihan ay nangyari. Ngayon, nahuli na ang tunay na salarin. Hindi ka naman magtatanim ng galit, di ba? Pagkatapos ng lahat, taga-baryo, masagana ka rin. Isa ka sa amin. Para sa pag-unlad ng baryo, dapat kang tumulong. And, Walang hiya. Ang yaman ng pamilya mo, ang pagtulong sa ating baryo na makaahon sa kahirapan ay pinakamaliit na magagawa mo. Nakalimutan mo na ba ang pinanggalingan mo? anong sinasabi mo? Hindi ganoon si Vanessa. Si Vanessa ay napakabait na tao. Kung marinig niya ang tungkol sa pagpapaunlad ng baryo, hindi siya magdadalawang isip. Tama ba, Vanessa? Tingnan. Nakangiti siya. Ibig sabihin, tapos na iyon. Sinabi ko sa inyo, si Vanessa ay hindi isang tao na nagtatanim ng galit. Sige, umuwi na kayong lahat. Maghanda para sa proyekto sa susunod na taon. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na umalis.
Sino ang naglakas loob umalis? Ginoong Sullivan, gabi na. Hindi na kami maghihintay ng hapunan. Baka kailangan nating pumunta sa konseho ng baryo para talakayin ang pagunlad. Binabaliwala mo lang ba ang pananakit? At gusto mo akong gawa ng guilt trip para sa pag-unlad ng baryo? Magaling kang magplano. Anong pananakit? Hindi naman seryoso. Wala bang kasabihan na hindi pinaparusahan ng batas ang karamihan? Hindi pinaparusahan ng batas ang karamihan. Sasabihin ko sa inyo ito. Sino mang nanakit ngayon ay hindi magkakaroon ng masayang bagong taon. Kung sino man ang may sala ay hindi makakatakas. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo kaming arestuhin? Hindi. Bagong taon na. Ayokong tumira sa piitan. Nabalitaan ko may record daw. Makakaapekto sa 3 henerasyon. Oh, Vanessa, tingnan mo, bagong taon na. Huwag kang magbiro sa lahat. Ang mga buto kong matatanda ay hindi makatiis sa sindak na ito. Oo. Mukha naman hindi ka nasaktan. Bakit masyado kang mapagkunwari? Hindi naman kita sinaksak. Nag-exaggerate ka talaga. Mayayaman kayong lahat. Bakit kayo nakikialam sa mga mahihirap tulad namin? Ang mayayaman dapat bang tanggapin na saktan? Ipipilit mo pa ba ito? Dapat silang parusahan ng mabigat. Mahirap na nga kami. At ngayon inaapi pa kami ng mayayaman. Para mo na kaming pinapatay. Sino ang tatayo para sa amin? Ang langit. Diyos ko. Ano ba yung sinisigaw mo? Hindi mo ba alam na ang nanay ko ayaw ng ingay? Makinig kayo. Kung ang nanay ko, ang tito ko, ang mga lolo't lola ko masaktan, walang makakatakas sa parusa. Felix, anong ibig mong sabihin? Nandito ang lahat para tulungan ang pamilya mo. Ano? Naglagay ba ako ng kutsilyo sa lalamunan mo at pinilit kang gawin iyon? Sobra ka na. May konsensya ka ba? Inain ba ng aso ang konsensya mo? Dexter, mag-isip ka mabuti. Kung mapapatawad ng pamilya ko, baka maiwasan mo na masangkot. Nanay, alam ko talagang mali ako. Patawarin mo ako ngayon. Nanay, alam kong mali ako, nanay. Hindi ko dapat sinabi sa lahat na ikaw ay kasambahay. Dapat mamatay ako. Nanay, hindi ko dapat ginamit ang larawang pang-alaala para kunin ang upuan mo. Alam ko talagang mali ako. Patawarin mo ako ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang tanging nanay ko. Felix, bakit ka nakaluhod? Hindi makitid ang isip ng nanay mo. Tumayo ka. Oh, hipag. Alam kong ikaw ang pinakamapagbigay. Tama ba? Nanay. Ikaw ang tanging nanay ko. Ngayon mo lang naalala na tawagin akong nanay. Huli na. Lumabas ka. Nanay. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Ang palo ay pagmamahal, ang sermon ay pag-aalala. Ibig sabihin, nagmamalasakit pa rin si nanay sa iyo. Huwag mo akong kadirihan. Hindi lang basta nanakit ka ng tao, sinira mo rin ang ari-arian. Ang pinsala ay umaabot sa $100 milyong. Katulong Iris. Sabihin mo sa kanila kung gaano ito kaseryoso. Kung may pera ka, magbayad ka. Kung wala, gugugulin mo ang natitirang buhay mo sa bilangguan. Bilangguan? Felix, pumunta ako sa bahay ninyo at ganito ang ginagawa mo sa akin? Kakagraduate ko lang. Ayaw kong pumunta sa bilangguan. Marco, bilis! Magsusumamo ka kay Vanessa! Bilis! Mahal, ano itong usapang bilangguan? Napakamalas sa panahon ng bakasyon. Eksakto, pamilya tayo. Bakit pag-usapan ng pera? Masyadong malayo. Sino ang pamilya sa iyo? Vanessa, palagi mong gusto. Ot na marinig si Felix. O tawagin kang nanay. Tinawag ka na niya, hindi mo narinig. Felix, tawagin mo siya. Tawagin mo. Nanay. Sabi ko, huli na. Mahal, talaga bang iiwan mo ako? Marco, ang kasunduan sa diborsyo ay pinirmahan mo mismo. Mahal, $100 milyong iyan. Kahit magtrabaho tayo ng 8 buhay, hindi natin iyon mababayaran. Ikaw ang gumawa nito. Ano ang kinalaman mo sa akin? Nanay. Talaga bang magiging ganyan kakalupit?
Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ako ang nanay mo. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Tapos na. Ang aking magandang kinabukasan ay ganap na nasira. Sinira mo rin ako. Tara na. Sean, ikaw manatili. Tulungan si Katulong Lin sa follow-up. Ginoong Sullivan, huwag kang mag-alala. Balae, maawa ka sa amin. Lumabas! Ate, alam naming mali kami. Patawarin mo kami, ate. Vanessa, nagdesisyon na ako. Hindi na kami babalik sa bahay na ito. Mananatili ako sa iyo at aalagaan ang iyong mga magulang. Okay? Talaga. Asawa, hindi para sa iba. Ikaw, dapat mong isipin din ang... Isipin mo si Chloe? Kung walang ama, si Chloe ay magiging kaawa-awa. Lolo, sumakay na tayo sa kotse. Sige, Lolo, buhatin mo si Chloe papunta sa kotse. Chloe, tatay, tara na, nanay. Mahal, kuya. Kuya. Chloe. Mahal, isama mo rin ako. Isama mo ako sa'yo. Isama mo ako. Uuwi ako, kasama mo. Mahal. Mahal, mali ako. Patawarin mo ako. Mahal. Mahal, mali ako. Patawarin mo ako. Kung wala ka, paano ako mabubuhay? Nanay. Tatay. Mali ako. Okay lang, tapos na ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang malungkot na bagay. Umuwi na tayo para sa bagong taon. Umuwi na tayo. Umuwi para sa bagong taon. Uuwi na tayo para sa bagong taon. Uuwi na tayo para sa bagong taon.